Gaano nga po ba kahalaga yung uupong presiding officer or chair ng impeachment court? Nako, napakahalaga po nito DJ Chacha sa kadahilanan na siya po yung magpe-preside, siya po basically para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po ang taga-referee ng mga technicalities sa pag-admit ng ebidensya, sa pagkakasunod-sunod ng paraan ng kung sino po yung mga magi-interpellate, ano yung mga ebidensyang tatanggapin, and napaka-technical po niyan. Kaya napakahalaga po na ang presiding officer ay may alam at may dunong po sa batas. So, perfect fit po talaga dito ay isang abogado sapagkat meron po talaga siyang legal lens. So, ang medyo talagang naiintindihan natin yung sentimiento ng ating mga kababayan, hati ang kanilang emosyon. Hmm. Kung titignan natin ano, magaling ba o tamang tao ba si Senator Escudero para maging presiding officer? Technically, competence-wise, capacity-wise, siya ay nararapat kasi ano siya, qualified. Siya rin din yung may karanasan sa mga senador na pagdating sa impeachment trial. Pero sa kabilang banda, DJ Chacha, ang katanungan is yung integridad ni Senator Escudero bilang maging isang presiding officer. Kung titignan natin no, sa aanalisahin natin from a political vantage point, para ding pinangbala siya sa kanyon sa kadahilanan na it could either work both ways eh. It could make or break his career, especially pagdating ng 2028 kasi tandaan natin, parang if this turns not favorable or did not turn out well in favor of which party, merong talagang masisisi o meron talagang pwede mong sabihin na ipangbabala sa kanyon. Yun sa katauhan ng basically as the presiding officer. So, yun, napakalaking hamon nito at made-define yung kanyang pagiging senador dito at lalo na yung pagiging impartial niya. At kaakibat nito, DJ Chacha, yung usapin na hindi ba nung naging siya ang Senate President, naging malaking issue yung forthwith. Of course, later on, na-justify siya dahil ito ay pinabura ng Korte Suprema na ang forthwith ay hindi naman kaagad dali-dali or hindi naman agad-agad sa konteksto na naihanda o handa na lahat ng proseso at naiayos na siya ng Senado. Pero maraming kritisismo din siyang natanggap noong hindi niya kaagad sinimulan ito at ipinagpaliban ng mahabang panahon hanggang sa ma-archive na at eto ngayon nagdesisyon ng Korte Suprema. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.